And what does the Word of God tell us about having peace? How do we achieve having peace in the family? Kasi hindi naman yan something na bigla-bigla lang natin na maaano po, no? Ano po ang inyong take dyan, Tia? Ang talagang kapayapaan ay hindi natin to matatagpuan sa mundo. Sabi nga po sa Deuteronomy 31 verse 8 and 9, sinabi po ito ni Lord sa Israelites nung mga panahon na sila po ay nagsisik sa Panginoon, sa Panginoon itong sinabi niya, "The Lord Himself goes before you," sinabi niya yun, "and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged." Kung kilala po talaga natin ang Panginoon, alam nyo mayroon tayong intimate relationship sa Kanya. Yung mga pangako po niyan ay pangungunahan po talaga tayo. Kasi karamihan sa atin tawag ng tawag pero hindi nga natin maidirekta kung sino talaga siya. Kailangan ma-identify natin, ma-acknowledge natin na totoo siyang Diyos. Isang Diyos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Sabi nga niya sa John 14:27, "Peace I leave with you." Sinabi yan po ni Jesus doon sa mga disciples. "My peace I give you. I do not give to you as the world gives." Wala po tayong matatagpuan kapayapaan sa mundong ito, mga kapatid. "Do not let your hearts be troubled. Do not be afraid." Yun po, inassured po ni Jesus yung mga disipulo niya. Kasi nga, di ba, nung mga panahon na nandito siya sa lupa, kahit kasama na niya yung mga disciples niya, hindi pa rin talaga nila naiintindihan yung layunin ng Panginoon. Sa isa pong Kristiyano, kapag nakakilala, nag-repent ka na, naniwala ka, tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, kaya nga tinawag na Panginoon, dapat po magpasakop, mag-obey tayo upang maranasan po natin yung kapayapaan. Kasi ang mundo, hindi tayo bibigyan ng kapayapaan yan. Magulo. Napakagulo ng mundo. Hindi po sa labas, kundi mismo sa loob ng bahay. Minsan di nagkakasundo yung nanay, yung tatay, kaya mga anak, yung mga magkakapatid, apo, nagkakaroon po ng mga problema. Pero pinangako yan ng Panginoon. Kapag siya uunahin natin, kapag siya'y pakikinggan natin, siya'y susundin natin, yung mga kaguluhan na yan ay maiiwasan at maghahari talaga ang Panginoon sa buhay natin. Kasi sabi nga, if we are Christ-centered in our family, in our relationship, natututo po tayong mag-rely sa mga pangako, sa mga salita ng Panginoon upang makamtan natin yung kapayapaan.